Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Ito, talagang matindi. Ito ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Senior Aguila at iba pa niyang kasamahan diano sa kulungan sa Senado. Muling makakabalik diano sa kapihan. Naku po, ay makakaapak muli ito diyan sa kanyang kuta ng kulto sa kapihan. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun ho, lubos nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Kung next hearing natin, sabi ko, doon na lang i-hear ito sa Socorro para magastos na para Oo, luluwas pa eh. Luluwas pa. Paano itong mga nakakulong nyo? Dadalhin nyo rin doon? Most likely, dadalhin natin doon, i-hear natin doon. Then afterwards, kung hindi pa rin satisfied yung member ng committee, hindi malilip yung kanilang contempt orders, ay ibabalik na naman natin sa Senado. Ito po bang si Senior Aguila, may mga magulang pa? May mga kapatid ba yan na doon? Merong mga parents yan siya, pero hindi namin nakalkal doon sa investigasyon, no? Masyado na po yung background niya. Siguro sa sunod na hearing, hanapin natin kung saan na yung parents niya. Kaya natin... Kasama rin doon sa kapihan ng parents ba? Baka hindi natin alam, no? Or baka yung magulang, may pagtutol na rin dito na nagagamit yung kanilang anak. Hindi lang din natin alam. Until we find it out, pareho tayong mag-speculate lang. Kasi tama kayo, Senator De La Rosa, nung naririnig ko kayo nung tinatanong nyo siya, para siyang naawa nga ako doon sa bata na to eh. Nung nakita ko, parang gamit na gamit doon sa organisasyon. Pero binabanggit natin bata, pero ito'y hindi na minor. Hindi na minor kasi 22 anyos na. Kung sakali mang may pagtutol ang kanyang mga magulang, hindi, makakapag-desisyon na ito sa kanyang sarili, sa edad niya. Senator. Yes, totoo yan, Kajire, Katunying. Pero huwag na rin kalimutan na despite our observation, despite our assessment sa kanyang psychological or mental capability, no? Hindi rin natin ma-disregard yung mga testimonya ng mga biktima ng mga minors na siya talaga mismo ang nag-preparing sa mga kabataan, siya ang nagkagandak ng kasal, siya ang nag-uutos na mag-sex na kayo, magkaroon ng forced sex, at siya ang nagagalit kapag hindi natupad yung kanyang mga orders na mag-sex na yung mga bata. Siya rin po ba yung tumitikim, yung free taste, sabi? Ganyan, siya rin. Kapag namatay pa niya, ay pinapasama niya doon sa kanyang bahay, pinapatulog niya. Ang gabi lang, yung isang yung minor na bride. May asawa po ba to? Wala. Hindi lumalabas sa ating investigation. Mukhang wala pa itong asawa. Wala pang asawa. Busit na pinag-aasawa niya. Ano pa mag-asawa na smorgasbord ka doon? Ano mangyari sa'yo doon? Pero sino naman? Kung ang sinasabi nyo ay ginagamit lang siya, sino hong particular ang gumagamit dito kay Senior Aguila para maging figurehead ng organisasyon? Ay lumabas na yung kasama niyang tatlo na nakakulong ngayon, yung si Galanida na siya ay nagiging three-termer na mayor sa Socorro, bayan ng Socorro, at naging provincial deputy superintendent of schools. Mayroon pa itong doctor of education
Commission. Mataas ang At pinag-aralan. marunong yung si Galanida at yung si Karen Sanico, Yung matchmaker. tapos yung isang babae pa si ako ang pangalan nung basta may isa pang babae na kasama na doon. At saka meron pang iba. So, ang sabi ni General Puracan, naawa siya dahil marami na daw nakiusap sa kanya na dating Bureau of Fire na naging membro ng kapihan na nakiusap na bumalik sa serbisyo at na magpa-reinstate. Kaso lang, hirap sila dahil hirap na sila mag-process sa reinstatement at hirap doon tasang bumalik sa mainstream dahil yung kanilang mga kabahayan, yung kanilang mga properties bago sa umakyat, pinagbibinta na nila. Ayun na nga. Tapos 60% of which sa process ay kanilang binigay sa BSI. So yun ang problema nila yan, dilema nila. Apo. Senator, ilang mga anong tawag doon na mga victims o mga witnesses na meron diyan sa Senado na magsasalita laban dito sa mga kay Senyor Aguila at mga kasamahan. Ilan na ho total lahat yan? Ang nakapagsalita ay if I'm not mistaken, siguro yun, mga 8 o 10 yung nakapagsalita nung hearing natin. First hearing. Pero yun nga, kasi sabi nila, marami na doon nag-isipaglabasan doon sa Socorro. At sinig ko pa doon sa mayor ng Socorro kung gaano kadami yung mga nagbaliktara na at kung next hearing natin, sabi nga, doon na lang i-hear ito sa Socorro para magastos na para sa kanya. Luluwas pa. Paano itong mga nakakulong nyo? Dadalhin nyo rin doon? Most likely, dadalhin natin doon, i-hear natin doon. Then afterwards, kung hindi pa rin satisfied yung member ng committee, hindi malilip yung kanilang contempt orders, ay ibabalik na naman natin sa Senado. Tinan mo nga naman, nakakabiyahe pa sila. Pero okay, alright. Yan maliwanag mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, shoutout at maraming salamat Katunying, Sir Jerry Baha at ang DCRH Dos for Dos. Pahintulot po sa paggamit ng inyong video clip. Suportahan po din natin yan. Maganda ang programa nila. Dos for Dos. Okay, nandito po tayo. Marami ang bibigyan natin ng pagtatalakay dito. Subalit pag hindi yun natin natapos, ay sa next parto o natin ito tatalakayin. Okay, yung pong nakikita nyo diyan sa ruling ng video ay si Senator Bato interview sa isang mapagkakatiwalaan ding istasyon. At uulitin ko ho, nabanggit ko nga dyan sa intro na muling makakaapak at makakabalik ng kapihan itong si Senyor Aguila, si Karen Sanico at Janet at Mamerto Galanida. Hindi po yan pinalaya mga kaibigan, hindi pansamantalang kalayaan sapagkat makakabalik ko sila doon dahil sa next hearing ho ay diyan ho binabalak sa pangunguna po ng Senator Bato na diyan gaganapin ho sa mismong kapihan mga kaibigan. At pagkatapos ho ng hearing ay muling ibabalik ho sa Senado. Hindi po yan nakalaya mga kaibigan. Yan po ay kaya pupunta ron, dinuulit ko, ay doon gaganapin ang hearing. Mga gwardyado ho yan. Saan ka pa? Sikat, may gwardya. Sa lahat ho nang hindi pa nakakabisita dito sa aking upload ilang hour show ang nakakaraan, ang ating topic naman ho doon ay yung kahilingan na paglaya nila, pansamantalang kalayaan na ika nga po yung laman ng video na yun. Naku po, marami niyong matutuklasan. Pag hindi niyo pa kayo nakakabisita ho, pakilike lang ho at pakibisita. Okay, dito ho tayo mag-focus ngayon sa tinatawag na gaganapin na hearing diyan sa Senado. Talagang matindi, di ba?
At kailan kaya ito gaganapin mga kaibigan? Sapagkat wala hong sinabi kung kailan nagaganapin. Ang maliwanag lang po dito ay itong dadalhin nga itong mga testigo. At siyempre sa kapakanan din nitong karamihan na testigo ay malalayo. At doon nga magkakaroon ng pagkakataon na itong si Senyor Aguila at kasama niya pang iba ay muling maapakan ang kanyang kuta, pinagkukutan ng leader ng kulto diyan mo mismo sa kapihan. Nako po, kaya lang ay hanggang dyan lang ho kayo. Pagkatapos ng hearing ay babalik din. Ayan na nga, ika nga, sana ho. Ay sabi nga ang karma ay matindi. Digital na ang karma ngayon. Hindi lang ito karma. Kaya Senyor Aguila at sa kanyang mga kasamahan, bagkos ito ay utay-utay na pagbabayad nila ng mga nagawang kasalanan sa taong bayan at sa kapwa. Dahil hindi lang ito yung mismo na ika nga po minulista niya yung mga pinahirapan diyan. Hindi lang ho yan ang mga biktima nila, bagkos taong bayan din ho ay biktima nito sa pagsisinungaling mga kaibigan. At pagnanakaw, ay bakit sasabihin natin pagnanakaw? Ang mga ayuda na binibigay yun ng gobyerno ay kinukuha, dinanakaw, na ibigay na sa kanilang membro, ay kukunin pa ho nila. O isang pagnanakaw ho yan. Ay kaninong pera ho yan? Ay pera ng taong bayan sa pamamagitan ng buhis na ginagamit naman ng pamahalaan para pangayuda mga kaibigan. Kaya ito ho ay napakaraming biktima. Taong bayan din ho ay biktima nito mga kaibigan. Nako po, abangan po natin itong Senate hearing na ito na susunod. Dahil alam niyo ho, matagal nang pumutok itong ilang buwan na to. Mahigit isang buwan na. Yan mismo sa Senado ay hindi nabanggit kung ito bang si Senyor Aguila ay mayroon pang magulang mga kaibigan. Datapwat sa putong ito sa ruling ng video na yan ay nabanggit na hahalongkatin itong ikangay katauhan ni Senyor Aguila kung ito ba ay may magulang pa. At nasaan ang magulang? Nabanggit nga diyan ni Senador Bato ay baka ang magulang na ito ay nandiyan din sa kapihan. Nandiyan din membro ng kulto. Baka lang or yung magulang niya ay hindi panig, hindi pabor sa ginagawa nitong kanyang anak. Dalawa lang ang pamimilian doon, mga kaibigan. Batang mga katanungan na yan ay masasagot ho sa susunod na hearing sapagkat yan ay kasama sa mga tatalakayin po. Napakarami pa ang matatalakay sa susunod pong hearing mga kaibigan. Dahil sa video din po niyan, hindi ko lang pinakita po lahat, ay lumalabas sa interview nitong si Senator Bato ng isang istasyon na yan, ay ginagamit itong si Senyor Aguila at may mastermind. Nabanggit nga dyan ng mastermind ang pinakautak ng mga kalokohan diyan na nangyayari sa kapihan ay itong si Mamerto Galanida, ay itong si Karen, at ito pang isang babae si Janet, at siyempre kasama diyan yung down to the line na mga opisyal mga kaibigan. Hindi ho tayo ang may sabi na ginagamit itong si Senyor Aguila nitong ni Mamerto Galanida at iba pa, at according ho diyan sa ruling ng video at interview ni Senator Bato. Kaya't kabang-abang po mga kaibigan, sa susunod na hearing ay napakarami ho nating matutuklasan. Sapagkat to kahit sabihin natin na ika nga po'y ginagamit
itong si Senyor Aguila. Kung hindi ho ito magsasalita, ay mismong hindi tayo, ay hindi po natin na magkakaroon, hindi natin matatamo ang conclusion dito kung talaga ba totoo yun, mga kaibigan. Bakit po natin nababanggit niyan? Sa susunod pong hearing ay hindi po natin hawak itong isip ni Senyor Aguila kung ano nga ba ang iniisip nito habang siya ay nakakulong diyan ho sa kapihan. Kung ito ay matatauhan at mauuntog ho ang ulo, ay matatauhan ito, ay posible ho itong bumaliktad, mga kaibigan, at ituro kung sino ang nag-uutos sa kanya at sabihin kung sino ang pangalan. But anyway, kahit hindi sabihin diyan sa Senate hearing, mayroon pong tinatawag na executive session. Diyan no, sa executive session, ang hindi ho masabi diyan sa Senate hearing ay pwede ho sabihin diyan sa tinatawag na executive session. Yun po ay confidential ng mga kung ano ang dapat isalaysay mo doon, ikumpisal. Pwede hong mangyari, mga kaibigan, sapagkat malakas ang paniniwala ni Senator Bato dahil sa kanyang nakikita sa turo ng investigasyon, itong si Senyor Aguila talaga ay diretsahan niyang sinabi diano sa kanyang interview na ginagamit ni Mamerto Galaneda, ni Karen Sanico, ni Janet at iba pa. Ang gusto po nating marinig dito, ang gusto nating ipunto sa mismong bibig ho ni Senyor Aguila, patunayan niya kung talagang siya ay ginagamit o nagpagamit. But anyway, mga kaibigan, kaunting paliwanag lang ho, paalaala, kahit pa anong gawin ni Senyor Aguila, na ika nga po'y pag-amin at bumaliktad, ay hindi po ligtas siya sa kaso according po sa aking pagsusuri dahil ginawa niya po iyon, mga kaibigan. But kahit ano pa ang mangyari, kung siya man ay nagamit, dapat lumabas din po ang katotohanan kung talaga ba na siya ay ginamit. Dapat po lumabas ang katotohanan. Kung hindi man siya ginamit, it's okay, no problem. But napakadami ang magpapatunay. According ho sa matitibay na ebidensya, ito talaga ay ginamit. Hindi lang po video ang nagsasabi na ika nga po'y ginamit siya. Mismo si Senador Bato na ang ika nga po'y nagsabi. At ang ika nga po'y sa public opinion din ni Katonying. At itong ika nga po'y mga nag-interview sa kanya ay ganon din ang pananaw niya na talagang ginagamit itong si Senyor Aguila, mga kaibigan. Kaya kabang-abang po ang Senate hearing. Marami po dito pwedeng mangyari. Katulad nga po ng nasabi ko, pag nauntog ang ulo nito at nagising sa katotohanan si Senyor Aguila, posible ho itong bumaliktad at sabihin ang buong katotohanan kung bakit nagagawa niya ang mga kalukuhan diyan ho sa kapihan, mga kaibigan. Okay, alright. Sana ho ay nakuha nyo ang aking punto de vista dito. Hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man mga public opinion na naririnig nyo po sa akin, yan ay pawang public opinion na nababase ho diyan sa rolling ng video. Naika nga po diyan tayo nagbabatay. Okay. At maliwanag po dito na muling makakatuntong ng kapihan, muling maapakan ang kanilang pinagkukutan ng kulto diyan po sa kapihan ditong si Senyor Aguila, si Mamerto Galaneda, si Janet si Janet ano ba apelyido nun? At ito si Karen, ang lahat po na nakakulong diyan sa Senado ay muling makakabalik diyan sa kapihan upang umattend po ng hearing. Yan po ay Senado na ang magdadala, gwardyado. Hindi po yan ibig sabihin ay makakapunta doon, makakabalik, ay nakalaya po. Hindi ho. Pagkatapos unang hearing ay ibabalik din ho sa Senado para ikulong, mga kaibigan. Okay,
mabuti po tayo ay nagkakaliwanagan. At sa lahat na ikaw nga po gustong magbigay ng public opinion diyan sa comment section, pwede po kayong magbigay ng inyong public opinion. Pasensya na po ang aking boses ay medyo namamalat, kaya binyo ganito ang boses ko ha. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Nako, wala na naman tayong oras. Saka na po ang ating shoutout ha. At pasensya na po ha. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Palakpakan!